Yung availability requires responsibility eh. Available siya sa kamay mo, you can do whatever you want. However, how responsible are you sa kung paano mo gagamitin yung avenue na yun? Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili basta pinipili. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating komite, sa ating constituents at sa lahat ng nanonood ng ating live stream at sa mga minamahal nating kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Makasaysayan po ang hearing natin ngayon dahil sa wakas, ang isang person of interest na matagal nang hinahanap at tinutugis ng komiting ito ay natagpuan na natin. Siya po mismo ang nagkusang magpakita dito sa Linya Linya Headquarters. Magandang araw, Attorney Harry. Magandang araw naman, Ali. Makailang ulit ka nang na-cite in content, pero bakit ngayon ka lang nagpakita? Actually, matagal na ako nagtatago at wala naman sana akong planong magpakita, no? Kaso naubusan na ako ng damit, kaya nagpunta ako dito sa Linya Linya HQ para maghanap ng 5XL na damit. At luckily, meron naman tayo nakuha dito. Maraming salamat, Ali. Mabuhay. Mabuhay, bro. Mabuhay. Attorney Harry, sa tinagal-tagal na hinahanap kayo, t-shirt lang pala hanap nyo. Oo, totoo. Kasi, pupulmunyain na ako. Lagi ako naka-topless eh. Yeah. Grabe yung tawa niya, Attorney Harry. Ano? Ba't parang kinikilig kayo? Siyempre, nakita ko ng personal si Ali Sanggalang. No? So, tignan natin sa podcast na kung mapapatopless natin si Ali. Attorney Harry, sex o chocolate? Sex! Habang kumakain ng chocolate. Yeah. Or, wholesome ba dito? Wholesome, no? Hindi. Nasa committee tayo. Yan, nasa committee na yan. Pero wow, grabe. No? Bumisita dito sa Linya Linya HQ. Matagal na talaga siyang hinahanap ng mga tao. No, dahil nagkalat siya sa may social media. Lately, nakita niyo siya, may hawak siyang laptop, no? At siguro nakita niyo na rin sa mga ilang events, no? Bilang isang content creator, gamer, no? Komedyante, no? Stand-up comedian. At nakita na nga natin isang Harry Roque impersonator. Si Magic. Yeah, Magic. Magic Mark Colanta. Yeah. Boom! Boom! Thank you. Thank you for having me here. Pinaktis ko yun. Pinaktis ko yun. Mark, kumusta? Kumain ka na ba? Yan. Hinihintay ko talaga yung tanong yan. Habang papunta ako dito, pinag-practice ako yun eh. Paano sasagutin kumain ka na ba? Ang sagot ko, hindi pa. Hindi natin napagandaan. No? Hindi, kumain naman ako. Actually, kinain ko menudo. Yan. One of my favorite food. Kasama yan lagi sa akin. Pag may nagtatanong sa akin kung magkano yung TF ko, laging presyo plus menudo. Hindi pwede mawala yung Hindi menudo. pwede. Mawala ang menudo. Comfort food yan. Yan, menudo, no? Nakakagutom, no? Pero Mark, no? Ay, nako. Saan ba tayo una nagkakilala? Nagkakilala. Sa podcast ni Jasper, no? Pero, syempre, mas kilala ka eh. Una nakita kang makilala noon. Tapos, una kita nakita podcast festival. Doon ka, nag-podcast kayo doon eh. So, starstruck ako noon. Kasi una akala ko Sandro Marcos. Yung Here for It, no? Here for It. Yeah, here for It. Oh, tama, Here for It. Podcast festival sa may Glorieta. Oo, lahat. Sila Jim and Sam na. Oo nga, Pod Cool Parents. Pals nandun. So ano ba? Parang maaga pa lang, may interest ka na sa podcast ba? Bakit ka nandun? Actually, pasimula pa ng podcast, nagkaroon na ako ng interest. Kasi for someone na mahilig magsalita, di ba, parang kasi I'm into gaming, I'm into streaming, no? So part nun is kukwento ka, nagsasalita ka. So parang nagkaroon ako ng interest sa podcast. Actually, I have my own podcast, no? It's named Dreammark, no? Pero kasi naghalo-halo siya. First few episode, gaming. Tapos naging
self-help ako. Kaso nung naging self-help ako, sobrang hindi siya pasok sa branding ko eh. Kasi hindi ako matinong tao. Hindi. Matino naman, pero hindi kasi pasok sa personality ko. So medyo tinigil ko siya. Pero yun, may interest talaga ako sa podcast. Simula pa lang. So, syempre, yun yan, no? Would you say ito nga nangyari sa'yo, no? Itong lately na sumasabog yung content mo. Dito ka ba talaga unang, parang pinaka nakilala? Yeah, that's a good question. Kasi una ako nakilala, I believe, sa gaming, no? Yung Magic na name. It's a combination of my full name, no? Magic, no? So, anong nangyari doon? Nagsimula ako into gaming. Kami yung mga unang naglaro ng Among Us na game nung pandemic. I call myself a pandemic streamer eh. So, nung nag-pandemic, nagsimula ako mag-stream. So, yung mga content ko sa Among Us, yun yung mga unang nag-boom talaga eh. Mas nakilala. Pero, mga bata kasi yung mga naglalaro nun. So, doon nagsimula siguro yun sa Magic. So, lately lang nung mga lumalabas na si Harry Roque doon. Actually, no election, nagkaroon ako ng viral video. So, yung, alam mo yung, sinimulan ko to, walang naniniwala. Nagta-transition, tapos nag-transition nung sumasayaw na siya. I believe that's like 4.6 million views. Wow. Pero, hindi yun yung, hindi pa rin ako doon nakilala sa Roque. Doon pa rin sa gaming, sa meme, sa comedy. So, it was just lately nung nakilala ko as nung haro ko yung may dala na akong laptop. So anong kwento nga no? Parang paano nagsimula yung pag-impersonate mo sa kanya? May nagsabi ba sa yung, "Oy Mark, parang may hawig ka." Yan. Nalimutan ko yung exact date, but it was like 2016. I was still working sa BPO noon, no. I was a call center agent noon. Well, mapit sa akin, Haji, kamaham si Harry Roque. Gumanon siya. That time, he's still an Akbayan party list representative. So, sobrang tagal na nun. So, sabi ko, hindi ko naman kamukha yun. Pero hindi ko talaga alam itsura niya. Pagtingin ko, sabi ko, teka lang. Kamukha ako nga. So, ginawa ko, as a person na, well, I like, nagpapatawa, ganun. Gumagawa na ako ng mga meme. Una kong nilabas yung picture niya sa Facebook ko na gusto ko lang ipaliwanag sa lahat na hindi ako tong lumalabas sa TV, ganun. So, doon siya nagsimula na ginagaya ko na siya, yung mga video niya na sumasayaw. Yun yung mga unang video ko eh. Tapos, later, tumigil ako. Kasi parang nagkaroon ng statement siya noon. Kasi ang tawag ko sa kanya, daddy. Ganun, daddy. Nagkaroon siya ng statement before na meron daw nagkiklaim na anak niya. Parang ganun eh. Yung ganun yung dating. So sabi ko, hindi naman siguro ako to, no? Pero para safe, iditigil ko na muna kasi natakot ako eh. Mama, pabaril ako bigla. Ganun eh. So, ang ginawa, tumigil muna ako. Tapos lately, parang naglalabas ako ng memes na picture niya, katabi siya, pero hindi siya mabenta eh. So, as a content creator, kailangan mo umisip ng So, parang may nadaan akong video ng isang babae na nagdadub siya ng mga artista, mga ganon. So, sabi ko, pwede ko tong gawin. Pero kay Harry Roque, and mas okay yung akin kasi kamukha ako siya eh. So ginawa ko yung Kadiliman versus Kasamaan. Tapos nag-boom siya sa TikTok eh. 1.8M. Tapos may mga nag-PM na agad sa akin na pwede ko ba dito, ganito, sumali. So ayun, from there on, tinuloy-tuloy ko na siya and nagkakaroon naman ng traction and guess what? Andito na tayo ngayon. Grabe, no? Grabe. Talagang patindi ng patindi yung mga guests natin dito, guys. Ay, Umabot na si Attorney Harry dito. Sobra. So, orange and lemon sa South. Ito na ang pinakamababang license na. Kung magiging prutas ka, anong prutas ka? Ako, prutas. Siguro dalandan. Dalandan. Bakit dalandan? Kasi mas madalas ako maasim kaysa matamis. Pero Mark, parang so sabi mo nga kanina, parang tinry mo siyang i-impersonate, tapos sinabi mo na natakot ka rin. Kasi ikaw nga, so ngayon ba na-figure out mo na ikaw talaga yung tinutukoy niya? Hindi pa rin eh. Hanggang ngayon hindi pa rin. Pero ngayon kasi, feeling ko,
wala na akong kiniklaim eh. Kasi noong una, natawag ko siyang daddy, parang may claims na, uy, anak mo ako, ganun, parang, mali nga naman siguro, di ba, on that perspective. So, ngayon, ginagawa ko, kaya hindi ako natatakot kasi, what I'm trying to do is, dinadab ko lang yung sinabi niya. So, basically, hindi ako yung nag-isip nun. Sa kanya galing yun. So, ginaya ko lang siya. Diba? So, basically, impersonation talaga yung nangyayari. So, hindi naman ako natatakot ngayon. Sige, mamaya pag-usapan ulit natin. Pero, impersonation, and ako very fascinated ako, Mark, sa impersonation. Lalo na sa Pilipinas, parodies, yung lalo na political parodies. And itong ginagawa mo naman na, 'di ba, kinokopya mo siya, ginagaya mo yung the way he speaks, or dinadub mo siya. Hindi rin naman siya bago sa popular culture ng Pilipinas, no? At sa buong mundo, no? Pero sa Pilipinas, kilala rin siya, no? So, prior to impersonating him ba, anong tawag dito? Aware ka rin? Or may fan ka ba ng mga ibang impersonators? May mga naaalala ka bang mga personalities noon na magaling din mag-impersonate? John Cruz? John Cruz. John Cruz nga ba? Yung full name. Sorry. Hindi, John Santos. John Santos. Si John Santos. Cruz tuloy. John Santos. Siyempre, that's number one nung kaya niya lahat eh. GMA, ERAP, ginagawa niya. So, yun yung unang kilala kong impersonator talaga. Actually, siya yung pinakamagaling para sa akin. So si John Santos hanggang ngayon, grabe, umaano pa siya, may shows pa rin, tuloy-tuloy, mas theatrical din niya yung kanya. Ang galing niya, pinaka-best niya rin siguro si, nag-GMA siya, nag-Vilma Santos siya. So galing, male or female, nag-FVR siya. So napapanood ko rin si John Santos. Pero wala lang, in terms of parody na comedians and impersonation, fan na fan talaga ako ni Willie Nep Pomoceno. Ayun pala, Si Willie Nep. Si Willie Nep, sumalangit na, parang nauna na ata siya last year or early this year. Apparently, sa Marikina ko na nakita yung nadaanan ko yung niya, yung parang lamay niya. Anyway, si Willie Nep, tagal ko na siya gustong i-podcast. Kasi ang galing niya talaga mag-impersonate. Bata pa ako, napapanood ko na siya. Siyempre, pinaka nakilala sa si Sherap. Erap impersonation niya, si Mayor Lim. Umabot pa siya kay Pinoy, umabot pa siya kay Mar Rojas, nag-Duterte rin siya. So, grabe si, parang sobrang dami niyang kayang kopyahin. And ako ibalik lang natin to parody, na parang rin ba yung silbi ng parody, yung pag-impersonate, sa mundo ng politika, or even ng comedy. Ikaw, ano sa tingin mo? Bakit kaya mahalaga tong pagpaparody? Ako sa akin kasi, pinapagaan mo yung isang seryosong bagay pag nagpaparody ka. Kasi, well, I do understand na ang ginagawa ko is nagpapatawa ko. At the same time, nagiging aware yung mga tao doon sa mga issues na existing. And that's para sa akin, that's the magic of comedy. Diba? Parang kahit anong bigat ng isang bagay, pwede mo siyang i-lighten up through comedy. At the same time, maging aware ka doon sa mga nangyayari sa paligid. Kasi, by this way, yung mga tao na hindi nagiging aware or not really into politics, mas nagkakaroon sila ng avenue para malaman or maging aware doon sa nangyayari through comedy. So siguro yun yung important siguro sa akin ng parody at kagandahan ng parody. Wow, the magic of comedy. Yeah. Ang ganda. Na name drop pa yung magic. Yeah. Pero natumbok mo yun, bro. Natumbok mo. Parang hindi nga siya hindi siya watering down of a serious issue Pero sinasabi mo nga, mabigat na yung mga issue Pero kung magkakaroon ng avenue para mas maging aware yung mga tao sa mga social issues na to, sa mga balitang to, na very effective na tool pa rin ang comedy na again magkaiba kasi yung para bang pinagkakatuwaan sa
sa natatawa tayo. Tama ba? Pero kasi pag sinabi mo kasing pinagkakatuwaan, parang may halo na siyang pangungutya eh. Oo. Well, yung sa'yo talagang pangungutya. Let's not go there. Pero, Pwede naman. May ganun eh. Kasi parang ina-exaggerate ko eh. Well, that's comedy. Exaggeration, di ba? Na-exaggerate ko. Lalo na yung tawa niya. Parang nagkaroon pa yung latest ko tutorial ng yun tawa na nga niya eh. Pwede ba natin daanan yan? Ano? Yan. Gusto mo Attorney Harry. Ngayon, sige. Mga Lodi, ready na ba kayo sa mga bills na padating at petsa de peligro? Huwag matakot. Have fun muna and play Bingo Plus. Piso lang kada laro ng online poker or bingo. At may chance ka pang manalo ng up to 75 million pesos. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app now or visit bingoplus.com to learn more. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ito ang tinatawag na How to Laugh Like Harry 101. Yan. So, basically kasi, nung pinag-aaralan, kasi ako, kailangan ko panoorin videos niya eh. Paulit-ulit. Tapos parang makukuha mo yung pattern ng tawa niya eh. Pag masyado siyang masaya, nagsisimula siya sa he. Ganun eh. Yan. Tapos nag-end siya sa ha. Ayan, oo. So parang, ganun yung nangyayari, no? Oo nga, no? Parang muna siya, parang may halong kilig yung no? Oo. Ulit, paano ulit? Ayan. Ayan. Emphasis mo yung he. May garalgal ng konti, no? Oo. Emphasis yung Tapos parang may konting garalgal papuntang ha. Oo, yun. Parang Ganon. Parang tawang kadiliman. Nagsisimula sa tawang kasamaan, matatapos sa kadiliman. Oo. Kasi parang ang may halong kilig yung una, sabay nagiging ng evil, no? Oo, totoo. May intention eh. kilabot. May intention. From kilig, magiging kilabot. Oo, yan. Spooky. Yan, saktong-sakto yan sa The Spooks Hour. Ayan. No, ito kung may Spooks Hour, ito may Spooks Hour. Spooks hour, yan. So sa mga nakikinig dyan, nakasabay ba kayo? Nakasabay ba kayo sa tawa? Na sana magsama-sama yung mga nakikinig na sabay-sabay tayong tumawa. Tumawa, oo. Like Attorney Harry. Pasan nila yung video. Ganun. So, again, ako, pero ikaw, parang Mark, intentional ba siya sa'yo nung una? Or parang masaya lang siya munang gawin and then eventually na-realize mo na, oy, may silbi nga itong ginagawa ko. Nagsimula to, yung pagpapatawa ba or yung Itong kay, simula, para sa akin kasi, ang purpose ko talaga for comedy is to make people laugh. No? Kasi, backtrack tayo. Ba't mas gusto ko nagpapatawa? Kasi, nung bata ako, parang para sa akin yung buhay ko, parang hindi na siya maganda eh. Kasi lumaki ako, walang tatay, mother lang, no? So, parang, para sa akin, masyado siya malungkot para i-share sa iba. Diba? So, ang form ko para hindi ko maipasa yung ganung negativity is through comedy. No? So, simula, pinagpapatawa lang ako. Class clown sa bahay, sa office, class clown, sa school, class clown. So, inaano ko talaga siya. Nagpapatawa talaga ako. Then growing up, nung mga nasa na ako siguro, working na ako, doon ko nakita yun nga, nung napapanood ko na sila John Santos, Willie Nep, Pugad Baboy, parang you can use comedy para mag-inform, 'di ba? Alipin yung sa comic strips. Parang it's another form eh. Parang comedy can be used. Comedy is political. Ganun yung nagiging dating. Sabi ko, pwede pala to. So growing up, nung mga time na yon, sabi ko, kung kaya ko siyang gamitin para mag-inform, then why not? 'Di ba?
Oo. Pero ano no, parang sabi mo nga comedy muna no. Mm. Parang ang goal ay makapagpatawa. Mm-mm. Bilang class clown ka, pero na eventually na-realize mo na rin na pwede siyang pang-inform. Mm-mm. And parang sinasabi mo dahil sa influences yan ng mga nakikita mo. Mm-mm. No, like yung si Jess Abrera. Jess Abrera. Yung ano rin yan Pinoy nga. Meron siya sa Inquirer niyan, yung A-Lipin. At saka A-Lipin. yung idol ko rin yan. Yung Erpat ni Manix Abrera yan. Erpat ni Manix, yeah. Si Sir Jess Abrera. So, parang nakikita natin through popular culture yung halaga nga ng media na to, na kahit pa comics siya, kahit pa TV show, teatro, na may gamit ang comedy, humor. Sabi mo nga, comedy is political. Nagagamit yung space na to para nga maibalita rin yung mga kailangan malaman ng mga tao. So kumbaga sabi mo nga parang yung way natin to get information ay hindi naman lahat ng gagaling sa seryosong atake. Mm-mm. Pero syempre nandiyan naman ang mga balita, nandiyan ang mga journalistic avenues para malaman yung mga seryosong bagay na to. Pero ang sinasabi mo rin kanina, tulay din ito 'Di ba? Parang pwedeng entry point ng mga taong unaware, apolitical, tapos nakikita nila as, uy, importante pala to. Pero hindi siya parang hindi mo rin naman sinasabi na ito na yung way nila to be fully educated Exactly. and fully informed about it. Pero parang entry point. Syempre at the end of the day naman, responsibility din ng mga tao yung pagkuha ng information nila. Pero siguro dahil nga entry point ang entertainment na natutuwa muna sila, nagiging effective siya. Oo. No? And ikaw, sa tingin mo, Mark, kasi yung mga form na yan noon, paper newspaper, yung makikita mo yan sa comic relief. Habang nagbabasa ka ng mga seryosong balita, biglang may comic relief. Eventually, naging TV shows, no? Yan ang mga abangan ng susunod na kabanata. Spoop noon sa TV5, nandiyan si Willie Nep, sina John Santos, nagpapakita sila ng iba't ibang mga characters diyan. Ngayon social media na. Ngayon Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Paano mo nakikita rin yung kaibahan nitong media na to sa noon? Noon kasi we rely on the mainstream media, 'di ba? Sabi mo nga, newspaper, TV, it's all mainstream, no? Ngayon kasi yung pagsabog ng information mabilis Whether totoo siya or hindi, sasabog at sasabog siya 'Di ba? Yun yung sa social media ngayon Yun yung challenge How will you inform someone of a fact kung mas marami ng fake news na kumakalat? 'Di ba? Kaya ako I really admire those content creators who's doing content na nag-i-inform. Nakalimutan ko lang yung ibang name, but there are some media outlets out there na may mga TikTok account that they're informing others about the facts. Fina-fact check nila So siguro in the age of social media, yun yung difference nila, na mas mabilis kumalat ang information ngayon, whether it's factual or not. So tama ka dati parang kaya siya mainstream Parang nakaano nga lang i-focus sa ilang streams of information traditional media ngayon non-trad and na siya parang open to everyone na Oo, parang nga, yung mainstream noon, hindi na sila mainstream ngayon Mas nagiging mainstream na ang SOCMED Totoo, nababaliktad na Oo, dati, ang mainstream media sasabihin ganito, tas ang kalaban mo doon, ang non-traditional doon, hindi, sabi ng lolo ko, ganito Diba? Ngayon, sabi sa SOCMED, sabi sa TikTok, ganito Hindi, sabi sa balita, ganito Parang doon na siya nagiging biglang non-traditional yung mainstream noon So, ayun, yung nangyayari ngayon as of the moment. So yung yung power din ng SOCMED na mag-viral, magkalat at sumabog ng sobrang dami And lahat kasi may phone Exactly. And parang ang nangyari kung dati isang tao ay hindi pala, isang TV na marami kayong nanonood o isang
parang nagiging 1:1. Totoo. Hindi naman lahat yan. Pag bumili ka rin ng newspaper, hindi naman sa isang bahay. Hindi naman isang Hindi naman tao, tig-isang, isang ano. tig-isa. Ngayon, tig-isa sila eh. And may power nga rin yung may hawak ng phone na mag-publish. Totoo. Yun nga mismo yung term eh. Magpa-publish ka ng sarili mo eh. So parang ano eh, no? Both ano siya eh, no? Nakikita natin yung benefit nun. Dahil empowered yung mga tao to produce on their own. Oo. Pero nandun din yung nakakatakot siya. Totoo. Diba? Kasi nga, hindi na nga siya hawak ng... nasa ano pa rin pala tayo, hearing pa rin tayo, no? Chanel, pwede mo ano, ilipat sa Linya Show. Napunta na tayo sa hearing. Yan, nasa Linya Show na tayo. Si Attorney Harry. Anyway, pero parang sinasabi ko, no, na parang, empowered na lahat. So parang nandun, yung sinasabi natin ngayon, mas malawak na. Masabi mo nga, mas mabilis yung pagkalat ng information. Kaya parang, well, yun niya, again, ang positive side niya ay, guys like you, guys like Linya, na wala naman kaming formal na audition or training to be a content page. 'Di ba? Ikaw, hindi ka naman nagsumali ng kaloka-like. Pero marami ata nag-aano sa'yo Marami nagtutulak sa'yo Meron. Actually, pwede ba sabihin dito? Siguro, sabihin ko na dito. I already auditioned. But I'm just waiting for the call. So, kung tatawagan man tayo, then go. Pag, dito narinig nyo na yan dito, guys, sa bagan nyo. pag natawagan tayo, di go. Pag hindi, you're lost. Char! So, ayun parang, ano yung sinasabi ko? Yung balita. Ayun. Nakatakot na ngayon. Na parang, anong tawag dyan? Parang, may kakibat din siyang responsibility kasi, So kasi, ang advantage niya ay, again, anyone can, sabi, yan doon pala ako, na parang hindi mo kailangan mag-audition. Ayun pala. Nakagawa ka ng content na nag-viral nang wala ka namang formal na application dyan. Linya-linya, nakagawa kami ng page, nakagawa kami ng mga memes, wala namang application dyan. Wala kang binayaran. Wala kang binayaran, naglagay mo lang yung sa app. Unlike before, di ba, na kailangan para makapagtanghal ka, makita ka sa papel, makita ka sa TV, kailangan, dumaan ka sa butas ng karayo, marami kayong nag-a-apply. So, yun yung pro doon, dumali for everyone. Pero, humirap din siya. Ang hirap din sa kanya ay, dahil may ganun ng level of freedom lahat, how do you, filter? Oo. Siguro, it all boils down. Well, boils down. Hindi, parang siya yung availability requires responsibility Diba? Available siya sa kamay mo. You can do whatever you want. You can create your own news. You can create your own page. However, how responsible are you sa kung paano mo gagamitin yung avenue na yun? Kung paano mo, kunyari, ako, nag-gaming page ako. Diba? Kung pwede ako magpakalat ng fake news. Diba? Ganun ba yung gusto kong ipakita? Diba? Yung iba kasi, available siya. Gagawin nila yung page. They'll do it for the money. Diba? Kaya nagkaroon tayo ng troll farms and all. So, ayun, responsibility din. Ang wala And lahat yan na naman natin, narinig natin sa quote yan ng lolo ni Spider-Man. Yung with great availability comes great responsibility. Tama ba yan? Sorry, natawa ako. Ang galing. Ganda nun. Hindi, pero ang ganda na sinabi mo na yung availability, may kakibat na responsibilidad. Hindi ibig sabihin pag available, i-avail mo na. Or paano mo i-avail? Kasi yung pag-avail mo niyan, ay apektado yung ibang tao. Kung gaano ka effective din siya kung gawin mo, ganoon din siya destructive, no? Kung hindi gawin ng maayos, no? So parang ako, yung ginagawa mo rin, ngayon parang it's a conscious choice din, Dahil hindi ka lang nakapagpatawa, pero nakikita mo rin na may
epekto siya sa iba. Pero ikaw ba, nakikita mo nga sa ngayon, na siyempre sariwa pa to eh. Ngayon mo lang to ginagawang yung impersonation kay Attorney Harry eh. Pero ikaw ba sa ngayon, given na ito, may mga nag-viral ka ng video, anong nakikita mong positive effect nito sa'yo at saka sa tingin mo sa mga tao? Sa akin, for sure, nagkaroon ako ng, ng exposure eh. Nandito na nga ako sa linya-linya. Ay, kinig na ako dati dito eh. Dati, tinitignan ko lang yung damit niya. Sabi ko lang, napakang pambili niyan eh. Ngayon, nasa HQ na ako. Di ba? I mean, when it comes to opportunity on my end, nagkaroon ako ng opportunity. Di ba? Parang KMJS. Lumabas na ako sa KMJS. And hopefully sa other shows, may nag-PM sa akin, no? Medyo naging maganda yung traction sa akin. Positive yun. While sa others, ako, may mga friends ako na dahil sa ginawa ko, parang naging aware sila, hala, hinahanap pala siya. So, nagdi-deep dive sila. Nagkakaroon sila ng, yun nga, sinasabi ko, nagkakaroon ng avenue for information. Diba? Tapos doon sila maghahanap ng mga news. Yung mga, like mga office mates ko. My office mate doesn't know Haru Roque. Sobrang weird eh, no? Parang, totoo, hindi mo siya kilala. Sabi, Haru, sino yun? Tapos isi-search nila. Ngayon, pagka-search nila, manonood sila ng mga news tungkol sa kanya. Papanoorin nila yung mga video. So, parang, para sa akin, positive yun. Kasi nagiging aware sila doon sa mga nagiging, paano ba? Hindi problema eh. Sa mga political happenings. Parang Lars Santiago ng ano eh. No? yung mga nangyayari sa politics. And from Hariro, pwede na lang i-search. Bakit? O dahil sa Pogo. O anong meron sa Pogo? Nagdi-deep dive sila. So, yun yung para sa akin. Kasi kahit yung father-in-law, hindi pa naman father-in-law, father ng girlfriend ko, naging aware siya, oh nga, no, may ganito pala, di ba? So, at least yun yung positive na nakikita ko so far sa ibang tao. At yung tungkol naman sa akin yun, nagkaroon sa akin ng opportunities. Mula naman nung nalaman na ng father-in-law mo na kahawig mo nga si Harry Roque, kumusta naman ang pagtanggap niya? Ayun, maganda naman. Ito, ikukwento ko dito, no? Wala kasi sila eh. Dapat nandito yung mother ng girlfriend ko. Sobrang natouch ako kasi doon ako nanood sa kanila eh. Nung lumabas yung kay MJS. Doon ako nanood sa kanila. Tapos, medyo may kaliitan yung bahay kasi ginagawa pa yung bahay niya. So, doon kami nakastay sa bahay ng lola niya. Tapos, naloob ako, nasa labas siya. Tapos, bukas yung pinto. Alam mo yung nanunood sa labas. Tapos, naka-play yung Jessica Soho. Tapos, segment ko na. Alam mo yung sabi ng tatay niya. Tapos, may dalawang nakikinood. Kita mo yan? Siya yan. Parang, alam mo yun, proud eh. Proud. And ako, personally, natouch ako doon kasi my father is never proud of me. Kasi hindi naman ako lumaki sa kanya eh. Para lang ikwento, no? Para lang maging, may madamdaming part tayo dito ng podcast na to, no? Lumaki ako walang tatay, no? So, growing up, naghahanap ako ng tatay. When I was 18, kinausap ko talaga si mama na gusto kong makita yung papa ko. Material ko to actually. Pero hindi naman pero totoong talagang nangyari to. Nung 18 ako, si mama, gumawa siya ng paraan para makita yung papa ko. Turns out, nakita niya doon sa dating lugar namin sa Makati, pinaggalat niya na comatose ako. Hala. Totoo. Tapos pinaggalat niya na comatose ako. Nagpakita ko sa kanya. Yumakap siya, gano'n. Sasabi, ano pangalan niya? Sinabi yung pangalan ko. Sabi, ay, siya ba yung nakomatos? Hindi, iba yun. Nagsinungaling talaga siya. Kasi later on, nag-away kami. So, pinaggalit naman niya, addict daw ako. Pero nangyari, so, doon ko na-realize na my father's never proud of me. Diba? Never niya ako kinumusta eh. So, hanggang sa he died 3 years ago sa stage 4 diabetes, no? Samatay siya as a homeless person. Sa siya nakita? Sa Manila Bay. Doon na lang siya nakita. So, parang namatay siya na hindi ko naranasan magkaroon ng tatay na proud sa akin. Kaya yung moment na yun, nung sinabi ng tatay, I was about to cry. Sabi ko, ganito pala feeling na may proud na tatay sa'yo. Alam mo yun? Kaya sobrang saya ko nun. Tay, nung binigay ko ng birthday mo. Ayun, yun lang. Yun yung siguro sa akin. Yeah. So, laki rin ng impact ni Attorney Harry sa'yo. Oo. So,
kung makakaharap mo si Attorney Harry in person, anong sasabihin mo sa kanya? Ako in person, siguro magte-thank you ako sa kanya kasi dahil sa kanya nagkaroon ako ng opportunity. At the same time, gusto ko magkaroon ng deep talk sa kanya kasi he was an Akbayan representative. Di ba? He's the author of the expanded healthcare. Di ba? Para sa tao eh. He was even a martial law victim lawyer. So, gusto ko malaman, gusto ko siyang tanungin, what happened? Is it politics? Is it your free will? May nanakot ba sa'yo? Kasi feeling ko somehow may part sa kanya na may bait siya eh. It's just that parang nagkaroon ng kadiliman at kasamaan eh. Ayan. Ganun na nangyari. Totoo. Kaya ayun, yun siguro tatanungin ko sa kanya. Gusto ko siyang kausapin about doon. Seryoso. pero seryoso rin niya eh. No? Parang wala lang. Parang pag na-imagine mo nga, ano kaya ring feeling na ikaw, ginagaya mo siya, tapos makita mo siya in person. O yung person na ginagaya mo, makita yun ang gagaya sa'yo. Diba? Siya ang tanungin nyo. Anong gagawin nyo? Sabayan mo yung tawa niya. Tatawa na lang kami doon. Pero, grabe, kumustang experience sa'yo to, Mark, overall? Parang, ano ba? Turnaround ba tong nangyayari na to? O ano lang, sabay lang din siya sa mga ginagawa mo naman na talaga? Actually, medyo turn around siya eh, no? Kasi gusto ko talagang I'm a type of person na gusto ko ng attention pero ayoko. Alam mo yun? I'm weird eh, no? Pero parang ganun. So, medyo challenging siya sa akin. It's a turnaround kasi hindi na ako pwedeng lumabas ng bahay na hindi naliligo. Kasi na nagpapapicture sa akin. Hindi na ako pwedeng hindi mag-toothbrush. Kasi mamaya kausap ko, ano ba ako nanginingan yan? So yun yung kinakatakot ko din Pero yan. totoo na re-recognize ka na. Oo. Yung iba nakaganon lang yun. Tumitingin. Tapos yung iba nagko-comment, ikaw ba yung nandito sa mall na to? Nakita kita, naka-block ka. Talagang sabi, ako yun. Yung iba, parang book fair, may sumigaw sa akin. Sabi sa idol, hindi ko naman in-assume na ako, lakad lang ako, tapos tinapik ako. Idol pa picture, ang asim ko. Sobra kasi pawis na pawis ako, tapos yung damit ko nasa kotse. So sabi ko, oh my God, picture siya. Sabi niya, sabi, idol, dito lang pala kita makikita. So in-assume ko na yun yung niya. Parang, ayun lang, wala. Yun yung mga nangyari sa akin. Kaya, wala lang, nakakatakot. Asa na ba tayo? Ayun lang, din. Pero yun nga, papunta na tayo to. Siyempre, nare-recognize ka na rin ng mga tao. And very tricky rin tong ginagawa mo. Dahil political pa rin siya. Alam natin, may mga, sabihin na natin, naku, sobrang daming supporters yan. Nakita mo naman sa Luneta. So, dami doon eh, no? Ang dami nila doon. Dagsaan sila doon. So, meron ka nga bang natatanggap na mga may mga bashers ka ba? May mga nagsasabi ba sa'yo na ba't mo ginagawa yan? Bashers, wala naman masyado. Pero nakakatawa kasi, some people can't separate the impersonator to the real person. Sa akin sila nagagalit. Parang, ano ba to? Ginagawa ba ang trauma dump? Kasi, ba't sa akin kayo nagagalit? Di kayo dun sa page niya. Pero naiintindihan ko naman sila eh. No? Pero ganun. Pero nakatanggap ako ng 2 death threat. Dalawa lang naman so far. Binibilang ko sila eh. Yung isa sabi, ingat ka lang sa labas, baka mabaril ka. Sabi sa akin ganun. Tapos yung isa naman, parang ganun din, baril din. Pero ako, sama hindi ako natakot kasi nung chinek ko yung account, una naka-private yung profile. Tapos anime. So, paano mo babarili? Anime ka. So, yun yung ko. Dun, yun, pinakamalala na siguro yung death threat pero hindi naman siya nakakatakot kasi it's from a troll, obviously. No? Siguro kung totoong tao siya, like, security guard man lang, siguro kakabahan ako. Ganon. Yun, may mga bashers din naman. Tsaka, 2 death threat so far. Bibilang natin yan, mga kapatid. Parang, paano mo tinitingnan yung, na to? Yung opportunity na to? Ano nakikita mo moving forward? Good question. Ako, moving forward ko,
hopefully mag-convert yung viewers into audience sa comedy. Kasi ako, ang goal ko lang talaga is comedy. Then, yung stand-up kasi, dun ko siya gusto ipasok eh. Mag-convert lang sila into audience. Ayun, yun siguro. So sa mga viewers, listeners natin, syempre tumawid na agad tayo sa mga hot takes natin at saka sa mga questions natin kay Attorney Harry Marcolanta, Pero sa mga hindi nakakaalam, stand-up comedian siya, Kanina sinabi natin na na gamer ka rin. Hindi na nga natin na tap dito pero social media specialist ka rin, strategist, tama ba? Strategist, yeah. Social media strategist. Pero lalo na sa mga nanonood dyan na fan ng stand-up comedy, nakikita na natin si Mark sa mga... Ako, napanood ko na siya nung nag-open mic siya for Comedy Manila sa may BGC. So, nakikita mo to as nga rin nun, a way to promote din stand-up comedy or yung stand-up comedy mo rin, no? So, kumusta nga ba ang stand-up comedy career mo? I'm fairly new to the scene, unlike others na sobrang tagal na, 'di ba? And luckily, nabubuk naman na tayo, sa South, binubuk tayo nila sa pero mag-drop names. Naman. Binubuk tayo nila Tito Joms, Joma Labayan, and lately nabook ako ni Vic. Wow. Sobrang proud moment 'yun sa akin. Proud moment yun sa akin kasi nabook ako ni Vic. Thank you, Daddy. Shout out Victor Anastasio. Daddy, thank you. Dating kasama natin sa Linya Linya Show, syempre, at fellow 22 natin. OG, fellow 22. Yan. So, yan, nabubukan na ni Vic. Nag-open ka na for him, ganyan. Mag-o-open na ako for him. November 16 yan. And so, ayun, medyo maganda naman yung takbo. Kasi, though bago pa lang ako, nagkakaroon naman na ng mga bookings. And, masaya siya. Still learning. Kasi, like, yung ibang gagaling talaga magsulat. Like, Vic, sobrang, hindi ko alam paano niya sinusulat yung mga jokes. Ang galing lang. So, yun, inaaral ko. Sila Sir GB, Cool Pals, di ba? Nandun pa ako sa part na inaaral ko sila eh. At the same time, ina-execute ko siya. And so far, maganda naman yung stand-up. Naging avenue siya sa akin for other gigs like hostings. May kumuha na sa akin. Hindi naman pala hostings. Pe-perform ako. So, ganda. Sana hindi tayo bumamba doon. ayun. Yeah, daming happening, Mark. All while may full-time job ka. Oo. As a social media strategist. And balance lang. Oo, balance lang. At saka tamang, paalam lang siguro sa work. Sa work. O, kung magli-leave, kung malilate ng konti, tamang lang. Pero, syempre, hindi mo kailangan bitawan sa akin yung 8 to 9, yung regular job ko, hindi ko talaga siya kayang bitawan. No? Kaya, as much as possible, naging transparent ako sa bisor ko na may show akong ganito, pwede kong i-leave or pwede akong malate, pwede kong gawa ng paraan. Tapos, tinatapos ko naman yung trabaho ko, so wala namang problema doon. Pero kumbaga, ito yung opportunity for you, you're having fun, and sa tingin mo nga, hindi nga lang having fun, pero kahit papaano may nagagawa ring contribution when it comes to awareness, ganyan. So, happy for you, man. Grabe. Thank you. Grabe. Galing, Mark, no? So, wow, umabot na dito si Attorney Harry sa Linya Linya Show, And salamat sa pagpapa-unlock dito, Attorney Harry. At dito ka lang pala susulpot dahil naghahanap siya ng mga t-shirt ng Linya Linya. Yan. Speaking of mga t-shirt ng Linya Linya, sa mga naghahanap ng 5XL, meron pa tayong Mabuhay Bro. Ito yung t-shirt natin with The Red Ollero. Shout out kay Red, bago matulog, Comedy Manila. Yung OG natin na Comedy Manila shirt, meron pa pala nito, may 4XL pa nito. Pero meron tayong bago rin na The Absolute Mega Best of Comedy Manila na shirt. Hindi na lang nasama dito, pero may Cool Pals shirt din tayo. Meron din tayong Intellectual Wall shirt ni Vic. So, syempre mga friends natin from Comedy Manila, nandito yan. And ikaw nag-open mic ka for Comedy Manila, pero parang, paano ba? May membership bang Comedy Manila? May hazing. Wala. Open mic lang. Wala naman siyang bayad and all. Pasok ka lang, palista ka lang, open mic. Sakripisyo ka ng oras, ng gas, ng Pero, ayun, para sa akin kasi therapy din siya eh. Naging
siyempre stressful sa work. Masyado kang paulit-ulit yung ginagawa mo. So, nag-open mic ako, nag-comedy ako, and yun, pasok ka lang, mag-open mic ka lang. Wala naman siyang bayad. And Yun. it's under Comedy Manila. Yun. Siyempre, sabi nga ni Mark, yung comedy as a way to cope, no? Sa mga kastresan in life. So, sa lahat ng mga nasistress dyan, andito yung mga friends natin from Comedy Manila. As a unit and as individual comedians, ang dami nilang shows. Sana subaybayan niyo, follow niyo yung Comedy Manila, follow niyo yung mga komedyante nila. Cool Pals nandyan din, Red Oliero, Victor Anastasio. Ang dami pang mga comedy podcasts na mga stand-up comics din yung may hawak. Buhangin Brothers, no, ni Jomar J. 25% podcast ni Jasper Reyes. So, ang dami pa. Hindi ko na nabanggit yung iba. Sino pa ba? Sino Chino Liao, Class Clown. Ikaw, ano pang ano mo? Doon niyo ako gines sa 25%. Yeah, 25%. Pero Mark, ikaw, ano pang saan ka ba nila mahanap? Saan pa mahanap yung iba nating mga friends sa comedy? Yan. So, kung gusto niyo sa comedy, yung check comedymanila.ph. Nandun mga listahan ng mga komedyante natin yung follow their page. Yan, Facebook, Instagram, ayan. And as for me, you can follow me on my Facebook page. It's Magic. It's MAJIEK. But plano ko na siyang palitan into Mark Colanta para uniform na lang. So, IG ko, TikTok ko, Mark Colanta. Plano ko yung IG, The Real Mark Colanta. Kasi sumisikat na ako. Hindi, joke lang. Ayun, yun lang naman, mga socials ko. Ayun, no? So, grabe, no? Masaya tong episode natin. And, gusto ko lang din sabihin na paano na rin, pa bare months na rin. Malapit ang Pasko, konti na lang. And nagpe-prepare na ang linya-linya, no, happy to serve kami sa community by providing itong products namin, na pwedeng panregalo. Sino mang nabunot mo ngayong Christmas, meron kaming regalo na babagay sa'yo or sa mga pagre-regaluhan mo. So, sana i-check out nyo yung linyalinya.ph. Check nyo yung mga socials namin. Check nyo yung online stores namin, Shopee, Lazada, linyalinya.ph, TikTok Shop. Nako, maya-maya lang. Yun. Nandun na kami ni Attorney Harry sa The Spokes Hour sa may live selling natin sa TikTok. Sana follow nyo kami sa TikTok para masubaybayan nyo yung mga shirts namin. And sa mga nakikinig din dyan na part ng mga iba't ibang companies, corporate groups, open din ang linya-linya for corporate partnerships. I-message nyo lang kami, DM nyo lang kami, or i-email nyo kami sa linyalinyaph@gmail.com for corporate partnerships. Ang dami na rin namin na-collab na kung sino-sinong mga well-known brands, no? So, kung may mga kailangan kayong creative services, nandito rin ang linya-linya. And, Mark, parating na, nag-teaser na rin kami, Linya-Linya Land 2024. Yun. Sino bang gusto nyong mga makasama natin dyan? Naku, ang dami nagko-comment ng Comedy Manila. Ayan na. Olivia Rodrigo. Ayan, Olivia Rodrigo D. Yeah. So, sino pa kaya? Bukod sa Cool Pals, Comedy Manila, Olivia Rodrigo, sino pang gusto nyong makita dyan? So, Beyonce. Yan. Thank you, Beyonce. Yan. Tignan natin. Pero, subaybayan nyo rin kami sa linya-linya. Marami tayong mga pakulo, no? Para mas mapasaya ang mundong puno ng kasamaan at puno ng kadiliman. Maraming salamat, Mark. Maraming salamat, Attorney Harry Roque. At sa mga nakikinig ng The Linya-Linya Show. Ingat kayo lagi. Sama-sama tayong sama-sama nating isara yung episode na to sa isang masigabong halakhakan. 1, 2, 3. Siyempre, bago tayo magtapos, biggest shoutout sa ating sponsor, Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Boom!